everyone. Oh, hallelujah. We worship you, God. In the darkness we were waiting, without hope, without light. Till from heaven you came running, there was mercy in your eyes. To fulfill the law and promise, to a virgin came the word. From the throne of endless glory, to our cradle there. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem creation. You did not despise the cross, for even in your suffering, you saw through the other side. Knowing this for our salvation, Jesus for your sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. In the morning that you rose out of heaven held his breath, till the throne was built for good. Oh, the Lamb who conquered death, and the dead rose from the tombs, and the angels started all the souls that all would come to the Father are restored. The Church of Christ was born, and the Spirit lit the flame. Now the gospel fruit of old shall not kneel, shall not crave. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Yes, God, we praise the Lord.
forever to the King of Kings. Hallelujah. Good evening, everyone. Hallelujah. Well, Hallelujah. it's time for us to promote our, we have some announcement, yung ano pala, yung ating um, prayer chain. Let me read the script galing sa excerpt by Pastor Chris. Knowing that his time is short, Satan is trying to move ahead to create an antichrist environment before his time. So we must be alert, sharp-eyed, and on the offensive. So kailangan talaga natin laging offensive tayo. First Peter 5:8 sabi doon, be of sober spirit, be on the alert. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Stay woke and alert, listen in, and with your spirit as you speak in tongues and meditate on the scriptures. The Lord will give you strategies and guidance on how to effectively dismantle the churches of the structures of the adversary, rather. Refuse to be moved by some of the happenings in the world today. The confusion, fear, and deception by the power of God's Spirit. We, the church, are exercising our authority in Christ, bringing the new order of things. Get vitally involved in this. Pray like you've never done before. When you call for days of global prayer and fasting, be a part of it. We're setting in a place of the new world order in the spirit, where the gospel has free course and in preparation of our soon coming Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God talaga kasi si Satan ayaw niya talaga na gusto niya mga busy tayo sa gawain dito sa earth, gawain sa pamilya, gawain ay para naman to sa pamilya ko, para naman to sa ano ko. But yung gusto talaga ni Satan na naging busy tayo dito and yung kailangan pala sabi ng Panginoon be of sober spirit and be on alert. Kailangan tayo mapamatsyag, mapag ano kung the more pala tayo na nagbababad sa panalangin sa Panginoon, the more tayo na nagpro-proclaim ng kanyang word, nagpro-proclaim natin ang victory sa buhay natin. Kasi ang mga hindi natin alam na marami tayong yung parang gusto ni Satan na parang lagi kang yung anxious ka sa lahat ng bagay dito sa world. Pero ang sabi ng Panginoon, kailangan maging anxious tayo sa gawain niya. At sabi niya, kapag may mga prayers na ganito, kailangan mag ano daw tayo, yung apoy na meron ka, tapos apoy ng kasama mo, maglalagablab talaga tayo. 'Di ba yung fire, halos mamamatay na yan kapag walang isang kahoy pa ulit na mag-form na magsindi ulit sa kanya. So kailangan kapag maraming kahoy, the more yung apoy na naglalagablab. So dapat ganun daw tayo. And ito yung time natin sa ang prayer chain ulit natin. Kung gusto niyo ma-feel ulit yung kanong alam mo ba na maraming na baptized ng Holy Spirit doon sa prayer chain na yon. Hallelujah. Hindi lang sila napapansin ko, hindi lang kami ang hours by hours na nagpe-pray, kung di sila din. Hindi, di ba Buten? Sino sa inyo naka-attend? Nasabihin mo lang 1 hour lang ako. Pero nung nandun ka na, wow, ang sarap pala. Next hours ulit, yung the following hours pala. Andun pa rin yung name niya at sumasagot pa rin siya at nag, ah, nag, um, nag-agree. So talagang kitang-kita mo talaga yung power ng Panginoon na nandun sa panalangin. So praise God. Ito yung gusto ng Panginoon. Kasi sabi kung may one world government dito, piniprepare ng one world government ang world para sa kanilang paghahari, nagpe-prepare din pala tayo sa langit. Dapat din tayo maglagablab tayo hanggang sa yung the moment na yung fire ng isang fire na naglagablab na apoy sa ang prayerful na Christian, yung kanyang fire which is the Holy Spirit. Wow,
nag-create din siya ng atmosphere na yung isang naka-attend din, malalaman na lang niya na meron din siya na ganun pala. So as we declare the word of God sa ating sa November 27, let's be a part of this. Kasi malalaman nyo na lang na yung prayers nyo, alam mo, unti-unti, excited ang Panginoon talaga na sagutin lahat ng panalangin natin. Do you know that? Na excited ang Panginoon. Alam mo kung bakit excited siya? Dahil gusto niyang pinapapurihan yung pangalan niya. Hindi din siya papayag na yung pangalan na yung kanyang alam niya na nagtatrust tayo sa kanya, ano tayo ng pangalan niya dito, nagtataas tayo ng pangalan niya. Siya talaga, excited talaga siya na sagutin tayo. Dahil dapat excited din tayo na ibigay yung kapurihan sa kanya. Praise God. Ito naman yung ano natin eh. So, without further ado, register now wala pang nag-register, but take your chance this time na mag-register na. Kasi, bakit ka mahihiya kung panalangin pala ang atinan mo? Bakit may ka mahihiya kung alam mo na may answer, may kasagutan, ang lahat ng prayers natin? Alam mo ba na 99% ng prayers nung na-check ko yung mga prayers, lahat sumagot. Imagine mo, yung naka-wheelchair na tatay ni Pastora Herbie, hallelujah, talagang nandun sa listahan natin at talagang isa tayo sa nananalangin sa kanya. Praise God. At ngayon na okay na siya. Hallelujah. Getting better and better. At lahat ng kung lahat nagpasalamat sa Panginoon, praise God talaga. Talaga makikita mo talaga ng Panginoon sumasagot sa ating mga panalangin. So register now your time, kung ano yung available time nyo from 5 a.m. to 6 a.m. Kung gusto mo hanggang 7 a.m., mag-register ka na kay Sister Mel at kay Sister Melanie. At kung may prayer request ka, kahit sinong i-prayer request mo ilagay nyo i-inbox nyo sa kanila or ilagay nyo dyan, sabihin nyo sa time, this is for prayer chain, prayer request. Lagyan nyo siya ng ganun. So we can separate it from our daily prayer time and then yung prayer chain natin. Hallelujah. That's all. And God bless everyone. Hallelujah. It's time to hear the word of God. Hello, Pastor Joe. Okay, so okay na ba? Hello? Yes, Pastor. Hello. Yes. Okay, thank you. So thank you very much for some announcement and thank you for the information for our new schedule and activities of prayer time. And tonight, let us proceed now to the Word of God. Open your Bible in the book of Acts chapter 16. Book of Acts chapter 16 verse 25 to 34. Basahin po natin sa gabing ito. Tayo po ay magbabasa. Acts chapter 16 verse 25, it says, "But at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners listening to them. Suddenly, there was a great earthquake, so that the foundations of the prisons were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's chains were loosed. And the keeper of the prison, awaking from sleep and seeing the prison's doors open, supposing the prisoners had fled, drew his sword and was about to kill himself. But Paul called with a loud voice, saying, Do not do yourself no harm, for we are all here. Then he called for a light, ran in, and fell down trembling before Paul and Silas. And he brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? So they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved,
you and your household. Amen. Then he spoke the word of the Lord to him and to all who were in his house. And he took them that the same hour, the night, and was their stripes. And immediately he and all his family were baptized. Now, when he had brought them into his house, he set food before them, and he rejoiced, having believed in God with all his household. May the Lord bless his word. Let us pray. Father God, we thank you once again for this wonderful night that we have. Thank you, Lord, that we can commune with you through this prayer time. And we can dedicate our time, our lives unto you, to honor you, and Lord, to ponder your word. I pray that your Holy Spirit once again, Father God, will touch our spirit, soul, and body. And let, Lord, every attendee, oh God, will be blessed of your word and will be touched by your Holy Spirit tonight. Thank you, Lord God, for this opportunity to come before your throne of grace. And thank you for your word that we can continue to rely upon you. We entrust our lives to you, Lord, to all attendees tonight into your hands. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Yes, And Lord. amen. Purihin po ang Panginoon at once again, mapagpalang sa ating lahat. I'd like to share with in our group tonight ang ating pong pag-aralan about the servant of Christ. I believe that all attendees tonight, you are not an ordinary person na ikaw ay dumalo sa gabing ito. Hindi po tayo pwedeng sabihin lang natin na audience lang naman kami, pastor, listener lang naman kami, pastor. Kami po ay kukuha ng mga ideas lang dito. No. Ang sabi diyan, once you receive the Lord, we are servant of the Lord Jesus Christ. Amen. I-isolate ang sarili mo na ordinaryo kang tao. You are God's servant. We are the servant of the Lord Jesus Christ. Amen. At iyan po ang ating makikita sa the book of Acts. Makikita po natin na si Paul and Silas was a servant of God. Hindi po dahil sila ay ipinanganak na born again. Hindi po dahil ipinanganak sila na they are already Christian. But makikita po natin na ang istorya, the history of the Apostle Paul, he was a murderer. So kung makikita natin na si Paul before, makikita natin, he called him Saul. Siya po ay si Saul, hindi po si Paul. At siya po ay nagiging taga-usig ng mga Christian. Siya po ay nagiging persecutor, murderers ng mga anak ng Diyos. Ngunit, nang siya po ay ma-encounter niya ang Panginoon, siya ay nagkaroon ng ugnayan sa Diyos, tinanggap niya ang Panginoon, then si Paul po ay ginamit ng Diyos. Hindi na po isang ordinaryong tao, but there is a special plan ang Panginoon sa kanyang buhay at ginawa siyang servant of God. At ang kanyang job description is to preach for the Gentiles. At ang kanya pong ginawa ay nagpapatotoo po siya. He testified about the gospel of salvation. At ito rin po ang dapat natin gawin. Salamat po ako sa prayer time na tayo po, lahat po tayo, we are servant. Now we have the right. God has given us the authority as a Christian, as a servant,
to do the task, to hear the word of God, to pray for your neighbor, to pray for those who are sick, and to help those people na hindi pa naliligtas. Malaking trabaho po yan. Hindi po basta-basta ang mag-share ng salita ng Diyos. Hindi po basta-basta na trabaho yung mag-share ka sa kabilang bakod at patunayan mo na ang Diyos po ay makapangyarihan. Patunayan mo, sinasabi mo sa kanila, you convince people na ang Panginoong Hesus ay tagapagligtas. That is not an ordinary task, but it is a great task na binigay ng Panginoon na pag ang taong yan ay maligtas, you have a great reward in heaven. Kaya hindi po basta-basta na makinig lang tayo dito sa ating prayer time. We need to do our task na tayo po ay binigyan ng Panginoon ng pagkakataon. We are servant. Kaya sa gabing ito, no, sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon, we have 32 listeners. Sabihin mo sa sarili mo sa gabing ito, I am a servant of I the Lord. am a servant of the Lord Jesus Hindi po Christ. tayo servant ng prayer time. Hindi po tayo servant ng ninuman. We are servant of the Lord Jesus Christ. Amen. Yan po ang katotohanan. So, ang kanilang job description is preaching the gospel and to give their testimony and to convince people about salvation. At yan ang ginawa. No? So makikita natin na si Paul, during the time na na-encounter niya ang Panginoon doon sa road of Damascus, siya po ay nabulag. Yan natin. Hindi po basta-basta na naging servant si Paul. Mayroon siyang tinatawag na he undergone the process to be a servant. Kaya tayo, kapatid, sa gabing ito, sa ating mga kapatiran, sa atin pong prayer time, no? Wag po tayong matakot na mayroon po tayong hinaharap na mga mahirap na daan, mahirap na pamumuhay, mahirap na tinatawag nating mga pinapasan sa buhay. That's an ordinary tinatawag natin na buhay na lahat naman po tayo ay mayroong mga pinapasan. Lahat naman po tayo may mga kabigatan. But remember this, you are not an ordinary person. Yes, You amen. have the power of the Lord Amen. Christ. We need to overcome your pain, your sorrows. We have the power vested upon us to destroy the works of the enemy. And we are more than a conqueror. Don't Yes, forget amen. the kind of authority given to us by Jesus Christ. Kaya huwag po tayong malito, don't allow the devil na lituhin po tayo na hindi natin maisip na para akala natin wala tayong kapangyarihan. We have the full power from on high. We are children of God. We are God's people. And we have the full authority to use the powerful name of Jesus Christ our Lord. Because every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. So God sent Ananias to Saul. Kita mo, kahit na ano pa yung gawin natin, ang Panginoon po ay magpapadala at magpapadala ng kanyang alagad para po ang isang tao ay magiging alagad ng Diyos. Right. Si Saul ay isa siyang kaaway ng Diyos. Inaaway niya talaga ang Panginoon, talagang gusto niyang patayin yung mga Christian, gusto niyang wasakin yung pagtitipon-tipon ng mga disciples. But you know, God sent a messenger.
God sent His servant Ananias. Ay sabi ni Ananias, Lord, ba't ako yung inuutosan mo? I know kung sino yung taon yan. Murderer yan. Galit yan sa mga Kristiyano. Ngayon, suguin mo ako na pumunta doon sa kanya. But ang sabi ng Panginoon, you are my servant Ananias. Go. Amen. Pag servant po tayo, wala po tayong karapatang hindi sundin ang utos ng Panginoon. Amen. 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 Ang sumuway, there is a consequences for our disobedience. There is a consequences. Kaya ayaw ni Ananias ng consequences. So, he obeyed God. And pumunta siya doon sa bahay na kung saan nandoon si Saul or si Saul, na kung saan bulag siya at hindi makakita. Ngunit pumunta doon ang servant ng Panginoon at siya ay ipinanalangin. Makikita natin si Ananias ay nanalangin sa kanya. At because of that prayer, nagkaroon muli ng eyesight si Saul. At siya po ay hindi na naging Saul. Siya po ay nagiging Paul dahil gagamitin siya ng Panginoon. Mga kapatid, sa gabing ito, sa ating prayer time, dahil sa pagkakataong ito, we are all servant of God. So tayo po ay mga anak ng Diyos. So to being a servant of Christ, you must experience personal encounter with God. Amen. Si Paul, hindi lang dumalo siya ng prayer meeting. Hindi lang dumalo siya ng webinar or ganitong tinatawag nating gawain. He has a personal encounter with God. Tonight, mayroon bang mga baguhan rito? Mayroon bang hindi pa tumanggap sa Panginoon? Pwede kang magsabi, Amen? Okay. So salamat. Walang mga bago ngayong nakapasok. At nagpapasalamat tayo. After my message tonight, kung mayroon mang kailangan ng panalangin, sabihin lang po sa atin na, Pastor, may gustong tumanggap sa Panginoon, and I will pray for prayer of acceptance and repentance. So makikita natin, kailangan natin yung personal encounter with God. And I am so blessed in this prayer time na lahat po tayo ay lumalago. Lahat po tayo ay mayroong personal encounter with God. We participate sa panalangin. Tayo po ay nagkakaisa sa panalangin at tayo po ay lumalago sa ating spiritual na buhay na balang araw, hindi lang po tayo exhorter at tayo po talaga ay magpapastol na. Amen. Hallelujah. Amen. Kasi yun yung purpose ng Panginoon. Reason why we encounter God, because God will use us to declare and to proclaim His word. So, para po maging servant tayo, number one, you become a servant of the Lord when you accept Jesus Christ as your Savior. Wala pong pastor na hindi siya tumanggap sa Panginoon. That is your personal encounter with God. Yung pagtanggap sa Panginoon. Kaya kapatid, kung tinanggap mo ang Panginoon, kaya nagsabi ako kanina na kung sino ang bago na dumalo at tumanggap sa Panginoon, kagabi kung may tumanggap, dapat tandaan po natin ang araw na tumanggap tayo sa ating Panginoon. That is your personal encounter with God. Amen. Yung katotohanan na kung isa ng pagtanggap natin sa Panginoon, you accept the servanthood from the Lord. Tinanggap mo ang pagiging alagad mula sa Panginoon at hindi kay pastor, obligar o kanino mang mga exhorter natin. Maraming salamat sa lahat nating mga pastors
and exhorters in this prayer time. Pero tayo po ay kinawalan na servant ng Panginoon na magiging kasangkapan para po sa kaligtasan ng ibang tao. At maraming salamat sa admin ng prayer time, no? At nagpapasalamat po tayo sa kabutihan ng Diyos na tayo po ay patuloy sa ating ginagawa araw-araw. Amen. Wow. You see? Araw-araw. Hindi po tayo humihinto araw-araw. So makita natin na ang jailer, ito po yung istorya ng jailer. Ang jailer po ay isang tinatawag natin na unbelievers. Unbelievers po yung jailer. So, because sa buhay ng isang alagad ng Diyos, si Pablo at saka si Silas, nakikita natin na ang alagad ng Diyos, kung makikita mo dito, yung background dito ni Paul at saka si Silas, ay nandyan po sila sa critical na situation. Bakit? Nandyan po sila sa bilangguan. Kung titingnan mo yung scripture natin, ang event na ito, ang pangyayari dito, they are inside ng prisuhan. Nandun po sila. But tandaan po natin, as a servant of God, kahit saan man tayong lupalop ng mundo, kahit nandyan tayo sa bilangguan, nandyan tayo sa mahirap na sitwasyon, God is with us. Amen. Amen. Sabi mo, don't forget, hindi ka nag-iisa. God is our Emmanuel. The Lord is with us. Jesus Christ is our Emmanuel, and He will never leave us nor forsake us. Amen. Lord, hallelujah. Yes. Dahil nandyan ang Panginoon sa ating mga buhay, kahit itong unbelievers na jail guard ay nagiging servant of God. Nagiging servant of God. Why? Nang na-born again sila, nang tumanggap sila sa Panginoon, nagiging agad sila ng Diyos sa pamamagitan ng pagpakain kay Silas at saka kay Paul. Sa paglinis ng kanilang mga sugat, at pinakain sila at binigyan sila ng jailer ng mga bagay na nagpapakita po sa atin that they are now true born again Christian. At yan po ay isang paglilingkod sa mga lingkod ng Diyos. Kapatid, ano man ang gawin mo, basta sa gawain ng Panginoon, yan po ay paglilingkod sa Panginoon. Yan po ay paglilingkod. Kahit pinakain mo lang ng isang tinapay at isang basong kape, yung alagad ng Diyos or yung kapatid mo, you serve them to the Lord. Yun po ay ginawa mo dahil sa Panginoon, hindi sa sarili natin. At ito rin ang nangyari sa jailer. Kaya makikita natin na ang jailer po ay tumawag. Sabi niya, saan kayo? Sabi ko, nandito kami. Don't kill yourself. Huwag patayin ang sarili. Sabi mo, nandito lang kami. At doon, sinabi po ng jailer. Ito po yung napakagandang tanong ng tinatawag na warden ng prisuhan. Ang sabi niya, Acts chapter 16 verse 30, then he took them up and asked, what shall I do? He said, maraming tao na priso ngayon ng mga kasamaan. Priso ngayon ng vices. Priso ngayon ng lahat-lahat na lang na kasalanan. At nagtatanong sa atin, ano ba yung gawin ko para maligtas ako? Kapatid, that is your opportunity na magiging servant of God. Share the gospel para po yung taong nagtatanong,
ay magkaroon ng kaligtasan. At yan po, sabi ko, ay nagpatotoo sa atin that we are servant of God. Amen. Yung servant of God ay may mga PhD sila, mayroong doctorate sila, tinatawag na theologian talaga sila. No. Kasi alam ko si Paul hindi naman nga nakapunta ng Bible school. Subalit, siya ay naging servant of God. Right. At siya ay gamit ng Diyos na puspos ng banal na Espiritu. Mga kapatid, hanggang sa atin, we are filled by the Holy Spirit and kailangan lang po natin na gawin ang inuutos ng ating Panginoon. Amen. Nag-develop ito ng attitude. Makikita natin dito sa jailer na ang ginawa ni Paul at saka ni Silas, it developed the attitude of the jailer to glorify God in their lives and their families. Dahil po dumating doon ang kaligtasan, dahil sa alagad ng Diyos na si Paul at saka si Silas, nagiging attitude, ibig sabihin ay yung kanilang buhay ay nagiging daan na nag-glorify ang Panginoon. Hindi lang sa sarili ng jailer, kundi lahat na, pati ang asawa, pati ang anak, ay nagkaroon ng kaligtasan and they will baptize. Buong bahay. Binaltisuhan sila ni Pablo at saka ni Silas. Yun po ang makikita natin. At sila, pagkatapos ng sila ay mabaptize, naglingkod sila sa Panginoon. Ginamit sila ng Panginoon bilang naging alagad na rin ng Diyos. So, nadagdagan ang tinatawag na mga alagad ng Diyos sa pamamagitan po ng jailer at ng kanyang pamilya. So makikita din natin, kapatid, na ang ginawa ni Paul, makikita natin, ang number 1 po ay makikita natin na ang pagtanggap sa Panginoon, yun po yung nagdala sa kanila. This will lead to opportunities of service that will please the Lord and bless the people or bless people. Yung kanilang ginawa, yun po yung opportunity, yun po yung nagdala sa kanila sa opportunity. Nakikita ko nga, nabibless ako, na ang prisuhan pala, yun yung nag-lead sa kanila sa opportunity. Na kung hindi sila na priso, sigurado ako hindi naligtas ang jailer. Right. Pero dahil ginawang opportunity ni Paul at saka ni Silas, ito po ay nagiging opportunity na na-please nila ang Panginoon, na-bless ang Panginoon sa kanila, at na-bless din sa kanila yung jailer. Kapatid, sa gabing ito, sana po ang buhay natin ay ma-bless yung iba, kahit sino pa yan. No? Be a blessing to them. Dahil pag tayo ay nagiging pagpapala, maraming tatanggap sa Panginoon at maraming maliligtas because we are servant of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Pangalawa po, number 2, each follower of Jesus has a place of service. Kailangan po natin na ang bawat isa sa atin na mananampalataya ng Diyos, kailangan mayroon kang ginagawa. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa ating prayer time ng ating pong mga admin ay nilalagay, marami silang nilalagay na tinatawag responsibility dito sa mga natin, sa mga nag-attend, binibigyan ng tinatawag na trabaho. Binibigyan ng trabaho, may taga-send ng prayer request, may taga-record, mayroong responsibilidad.
At yun talaga ang kailangan natin. Kasi pag wala kang trabaho, baka mainggit ka sa iba na may mga trabaho. Baka sabihin naman natin na sila-sila lang naman yung palagi dyan sa prayer time. Hindi naman kami binigyan ng trabaho. Sila-sila lang naman, ang damot naman nila. Habang kami ay gusto ring magiging admin. Kapatid, hindi lang po ganon. Hindi lang po ganon yung dapat nating malaman. Kung hindi ka pwedeng pag-admin, ay baka taga-panalangin po tayo. Kung hindi man, kapatid, taga-panalangin ka, ay baka taga-suporta ka ng kung ano-ano. At baka, kapatid, iba yung disenyo ng Panginoon sa iyo. Hindi ka taga-preach, but taga-ano ka naman, no? Taga-tulong ka naman sa nagpi-preach. So, kailangan po natin na ang bawat isa mayroon kang place of service. Huwag po tayo, kapatid, na manatiling hanggang kailan ay taga-attend lang tayo ng prayer time. Let us seek our place in the ministry. Amen. Hallelujah. Kasi pag tayo po ay naligtas, ang Panginoon po ay may binibigay na sa iyo na it will lead us into the ministry. Amen. Yung panalangin, hindi lang yan, kapatid. Taga-panalangin na ako, palagi na lang akong nananalangin. Kapatid, huwag kang mag-isip ng ganyan. You know, prayer is a ministry. Right. Panalangin po ay ministeryo. Ako nga gusto kong kung sino dyan yung available na manalangin sa akin araw-araw, please, pakisama yung pangalan ko sa prayer time ninyo na bawat gawain ko, bawat preaching, bawat Facebook live ko, ano man yung gawin ko, ay ikaw ay nagiging prayer partner ko na magiging matagumpay ang aking ginagawa, and you have a reward in heaven. Kaya yung ministry ko ay tagapanalangin ako ni pastor. Ang ministry ko ay tagapanalangin ako ng prayer time. Ang ministry ko ay tagapanalangin ako. Yun po ang napakaganda. Kasi pag manalangin po tayo, kapatid, we exercise our authority and we build up our relationship sa Panginoon na mayroon tayong intimacy with God. So, hindi po natin, no need to be envious to others. Hindi na kailangan nating magkaroon ng tinatawag na envy. So, you need not be envious of others because you were placed where you can use your gifts and maximize your potentials for the glory of God. So, use your gifts and maximize your potentials. Marami kasing mga tao na hindi niya alam kung na-potential pala ako sa ganito. Effective pala ako sa itong gawain. So kailangan po nating ma-discern na kung saan ka effective. At huwag mong i-insist yung sarili mo sa hindi ka epektibo. Hanapin mo yung lugar mo na magiging effective ka at naluluwalhati ang Panginoon. Para po tayo ay magiging totoong servant of Christ. The servant of God, the servant of Christ bring glory to our Savior. So makikita po natin na ang buhay po, the life of the disciples, makikita natin, they never envious. Hindi po sila nagpapaligsahan. Hindi po nagjijelo si Paul sa kay Peter.
Hindi po si Peter naging jealous doon kay John. Hindi po si John naging jealous na ay parang napaka-powerful ni Peter. Hindi sinabi yun ni Paul na ay mas mataas pala yung power ng kapangyarihan ni Peter sang sa akin. Lahat tayo, mayroon lang tayong isang anointing. Lahat tayo ay mayroong isang espiritu. At lahat tayo ay mayroong isang Diyos na yun yung nag-ooperate sa atin. At kahit na hindi pareho yung tinatawag nating manifestation ng Panginoon sa buhay natin, ang mahalaga, we are servant of the Lord Jesus Christ. Amen. Kaya sana po ay walang magjilos sa ating admin na sana balang araw ako naman yung papalit kay Nin. Siguro mas masaya ako pag ako si Nin kasi papalitan ako. Mas maganda kasi mayroon ng makapahinga na. Di ba? Ako gusto ko mayroon ako talagang tinatawag na disciple na papalit sa akin pag ako ay pagod na. May pwede Yes, kang sir. katiwalaan na ikaw muna ang papalit sa akin ngayon. Marami kasing mga pastors na ayaw nila gusto na mayroong assistant kasi sabi daw ay ina-underground. Huwag tayong matakot sa underground. Right. But let us do our best for the glory of God. So, tayo lang po kung minsan ay nag-i-envious, tayo lang po minsan ay nagiging jealous tayo sa iba, no? Na kung minsan ano po, no? Pangit pakinggan na ang mga pastor ay nag-iinggitan, no? Naiinggit sa bawat isa. Palakihan ng church. Yung church namin ay malaki sang sasayo. Yung church namin ay marami kami compare sa inyo. Yan po ay hindi ministry. Yan po ay hindi ministry. Yun po ay jealousy. At yun po ay pride. At yan po yung sisira ng ministry natin. At yun po yung sisira ng pagka-servant natin. Comparing ourselves to one another is not wise according to the Apostle Paul. Kaya wag mong i-compare yung sarili mo na wag mong i-compare na mas makapangyarihan si Pastor Tampulano sang sa kapangyarihan ko bilang pastor. Hindi po tayo pareho. Kung paano tayo gagamitin ng Diyos, we need to humble ourselves para Amen. po magpili tayong mga servant ng ating Panginoon. Amen. 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 Lastly po, sa mga alagad ng Diyos, make yourself available. Make yourself available when there are opportunities to help. Yun po. Make yourself available when there are opportunity to help. Kailangan po na tayo ang isipan po natin, our mindset is to build, to strengthen, to help, to encourage. Yun po ang servant ng Lord. Hindi po natin ilagay sa mindset natin na servant ako ng Panginoon, hindi ko na kailangang hindi ko na kailangang tumulong sa iba, dapat ako lang yung tulungan. No, we need to grab the opportunity na tayo naman po ay makatulong sa ministry, makatulong po sa ating mga kapatiran, makatulong po sa gawain ng ating Panginoon. Dahil ay observe. Ito po ay isang patotoo sa gabing ito. At ito po ay nangyari sa akin mismo. Nang tayo po ay nagpapatayo ng church dito sa Sibalog last 2015 at natapos po 2017. 2 taon po mahigit. 2 taon mahigit.
at natapos ang church. Glory to God. Yun po ang pinapasalamat ko sa Panginoon at niluluwalhati ko po ang Amen. Panginoon sa kanyang biyaya. Hallelujah. So, ang nangyari po ay mayroong isang pastor. Mayroong isang pastor na habang kami ay nasa kalagitnaan ng gawain ng church, pumunta po sa akin. At habang kami ay nagpapala, habang ako po ay nag-ano ng hollow blocks, sabi niya, Pastor, sabi ko, uy, Pastor, ba't nandito ka? Sabi niya, Pastor, mayroon sana akong kailangan sa iyo. Sabi niya sa akin, kami po ay magkakaroon po ng anniversary ng aming church. Pwede ba, Pastor, tulungan mo naman kami? Para sa totoo lang, parang sabihin ko sana sa kanya, hindi mo ba, Pastor, nakita na kami nga ay nangangailangan? Kasi sabi niya sa akin, sabi niya, Pastor, pwede mo ba akong tulungan? 1.5 lang naman, Pastor, para po pang pintura ng aming church kasi may magkaroon kami ng anniversary. Ay sa isipan ko lang, hindi ba ni Pastor nakita na sa kanya ay 1.5 lang yung kailangan na, samantalang sa amin ay milyon. Ayaw ko sanang tulungan. In my heart, parang I resist to help. Ngunit, kapatid, nakita ko naman na ang kanyang pakay ay totoong kailangan niya. So, I give him 1,500. Binigyan ko po siya. You know, ang resulta, kapatid, ang resulta after ng pagbigay ko ng 1,500, after 2 weeks, ang inaalala kong 1,500 na sana ibili pa namin yun ng simento, ibili pa sana ng kung ano pang gamit para sa church. Kasi we need 5 million, 5.2 yung building. Sana ano pa sana yon, maitulong pa sana sa gasto. But you know, after 2 weeks na nabigay ko, kapatid, umuulan ng pagpapala. Maraming pumunta. Pumunta. Amen. Wow. Amen. Amen. Hallelujah. Hindi kami nag-stop, hindi po nag-stop ang gawain ng church at natapos po. And glory to God, I realized na ang tinanim ko na 1,500 ay pinagpala ng Diyos. Dahil Amen. binigay niya. Amen. Dahil it is my opportunity to help. Kahit na mayroon pala tayong need. At pag makita natin na ito pala need ko, ngunit kailangan pa pala ng isa na yon, release the blessing. It's an opportunity to help our brethren. At pag yan po ay kalooban ng Diyos, maraming pagpapala ang ating ma-receive because we release the blessing from the Lord at makikita po sa atin, we are servant of God. Amen. Kaya mga kapatid, that's my experience, that's my testimony. Hindi ko po yan na-testify dito sa Sibalom, pero mayroong mga nakikinig ngayon dito ng mga members sa church at yan po ang katotohanan, hindi nila alam na ang 1.5 ay nagiging milyon. Purihin po ang Panginoon. Kaya kapatid, sa gabing ito, be a servant of Christ. Because if we serve the Lord with all our heart, God will open the windows of heaven. Amen. Hallelujah. Supply all our needs. Amen. Purihin po ang Panginoon Amen. sa buhay po natin kung tayo po ay magpapagamit sa Panginoon. Sa gabing ito, mayroon bang baguhan na gustong tumanggap sa Panginoon? Pwede pong magsabi, Amen, kung may dyan. Amen. Hallelujah. Salamat po sa mga nag-amen. At sa mga nag-amen po,
ay akin pong inaanyayahan sa gabing ito. Let us give ourselves fully to the Lord. Yung totoo pong kagaya po ng jailer na ibinigay niya ang kanyang sarili sa Panginoon. At pag totoo po yan, God will use you tonight and God will make you a servant at ikaw ay magiging pagpapala sa ating Panginoon at sa ating mga kapatiran. Tayo po ay manalangin at atin pong sundin ang panalangin na ito. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, ako po ay lumalapit at nagpapasalamat Pasalamat. Nagpapasalamat. Patubay nito. Panginoong Jesus, Panginoon, Jesus, inaalay ko po inaalay ko po ang aking buhay. ang aking aking buhay. buhay, Tinatanggap ko po Tinatanggap ko Ingat sa Jesus, yes, Jesus, aking Panginoon, mga aking Panginoon, Panginoon. na Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, Jesus, patawarin mo patawarin mo ang ako lahat ng aking mga kasalanan. lahat ng lahat ng ating mga kasalanan, ang ating poko, Ng banalong dugo. ng banal. Linisin mo ang aking Linis puso linisin ang mo, at isulat mo ang aking pangalan at isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. sa sa aklat aklat ng ng buhay. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, sa gabing ito, sa gabing ito, sa gabi harian mo ang aking buhay pagarian mo ang ang buhay, at ikaw ngayon buhay. ang at ikaw mo Ikaw ngayon, bilang aking ginawa ko lang, ng aking buhay. ng aking buhay. Salamat Salamat salamat. na iyong ipinagkaloob na iyong ipinagkaloob sa pamamagitan sa pamagitan ng kamatayan ng kamatayan ng aking Panginoong Jesus. ng Panginoon. Salamat Salamat Salamat. sa gabing ito ito na Gabing ako na ako ay ginawa mo ay ginawa isa mo ka ng anak ng Diyos. anak niyo. Sa gabing ito, Panginoon, pinupuri sa gabi ka ito pang at Pinupuri ka. pinapasalamatan sa kaligtasan sinapasalamat na ibinigay mo sa akin Kas na ibinigay mo sa akin. sa pangalan ni Jesus Yes, na aking Panginoon na aking Panginoon. na aking pagligtas. Tagapagligtas. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon, kapatid, pag iyon po ang panalangin natin na ibinigay natin ang ating sarili sa Panginoon. Ang sabi po ay tayo po ay pinagkalooban ng Diyos ng kaligtasan at kapangyarihan na tayo ngayon ay isa ng anak ng Diyos na tayo po ay kabahagi ng kanyang kaharian. Amen. Purihin po ang Panginoon. Amen. Sa gabing ito, tayo po ay dadako sa ating panalangin. Hallelujah. Prayer request, let us pray for Sister Carol at saka kay Sister Vanessa. At of course, sa mga marami pang ating ipanalangin sa gabing ito. Tayo po ay manalangin. Hallelujah! O Shapakaramasin. O purihin ka, Lord. Ikaw ang Diyos na palaging kasama namin. Ikaw ang Diyos at ikaw ang Panginoon sa gabing ito. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I declare, Lord, sa gabing ito, Panginoon, ang kay Sister Carol, Lord, ang kanyang request, Panginoon, ang iyong provisyon at ang iyong proteksyon at sa kanyang pamilya na ang diablo ay walang kapangyarihan
sa kanyang pamilya. In the name of Jesus, right now, Lord, I rebuke, oh God, every demonic activities, In the every name of Jesus. plans, Lord, Hallelujah. sa buhay Oh, glory to God. Sir Carol, in Jesus' name, I release your provision, I release your protection, and I declare over victory over his family in Jesus' name. Because alam namin, Lord, your Holy Spirit, Lord, will guide us and will lead us and will give us the power and the anointing that will break Oh, glory. of the enemy na wala, Panginoon, na kapangyarihan ang diablo sa buhay, Panginoon, ni Sister Carol at ang kanyang pamilya sa pangalan ni Jesus. Harabakikuro mundo, harasaya bakura babahante, ikaya basakalaku, harabakante, kiya babahaya. In the name of Jesus, sinisilyuhan namin, Panginoon, ang pamilya ni Sister Carol ng iyong provision at iyong at ang pagpapala sa kanyang buong pamilya. Ganon din, Lord, kay Sister Joy Vanessa. Lord, ang kanyang prayer request, Lord, ay mabigyan, Panginoon, ng kapayapaan. Yes, in the name of Jesus, Lord, make the peace, Yes, Lord Lord. God, be Hallelujah. upon her life right now in Jesus' name. At patuloy ka, Panginoon, na magbigay ng iyong pagpapala at ang iyong kapayapaan, Panginoon, ay magiging sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya at anuman, Panginoon, yung mga nagdidisturbo sa kanya sa gabing ito, pinawasak namin, Lord, ang kapangyarihan ng diablo in the name of Jesus. The spirit of anxiety, the spirit of depression, mga stress, nagawa, Panginoon, ng kahirapan ng sitwasyon, in the name of Jesus, right now, I cut off the attachment of the enemy upon her life and family, in Jesus' name. O kikala makuro bosante, hikaya mahala, puro sukuro ba, iya bakante, ukuro sakaya mo. Oh, Holy Spirit, right now, Lord, and touch, Lord, the family, Panginoon, Sister Panita, at sa kanyang buhay, na ang kapayapaan, the presence of your Holy Spirit will manifest and will minister to her right now. At ang kanyang anxiety, Lord, sa lahat ng kanyang problema, sa kanyang pinansyal, in the name of Jesus, na magkaroon, Panginoon, ng breakthrough financially in Jesus' name. And we destroy the works of the devil, the spirit of poverty. I renounce you in Jesus' name. Get out. Hallelujah. Our family, Panginoon, kayo, Sister Joy Vanessa, in Jesus' name, nakatapos na Panginoon ang kanyang mga problema, matapos na, Panginoon, ang mga bagay na dapat niyang malampasan sa pangalan ni Jesus, mapapayan kanyang mga utang, sa pangalan ni Jesus, sa lahat ng may mga mayroong, Panginoon, na utang na dapat bayaran, I declare in the name of Jesus that you will supply all ang lahat, Panginoon, breakthrough, mabayaran ang lahat ng utang sa pangalan ni Jesus, sa Karamande, Ria Babakaya, Huyo Bosin, oh, hallelujah. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat at lumalapit sa inyo, Lord, na sa pangalawang asawa, Panginoon. O pangalawa po, sana ay ang aking asawa na mabago na at iwasan ang bisyo. Yes, in the name of Jesus. Right now, I speak, oh God, hallelujah, the spirit of drunkenness, to depart, oh God, sa kanyang asawa. Jesus' name, pagdarihan, Panginoon, na gawin mo, Panginoon, ang iyong kalooban sa kanyang asawa, Panginoon, na hindi na siya, Panginoon, ang diablo ay hindi magtatagumpay sa kanyang buhay. But Lord, your Holy Spirit right now
will touch him, will minister to him, Lord, at magkaroon siya, Lord God, ng conversion, Panginoon ng kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus, I declare right now na mabigyan, Panginoon, ng iyong pagpapala. Yes, At Lord, God. kunin mo ang mga galit sa kanilang puso. Kunin mo, Panginoon, ang mga problema sa kanilang mga buhay sa pangalan ni Jesus. At darating, Panginoon, ang iyong biyaya at kaligtasan sa buong sambahayan. Sa pangalan ni Jesus, kapariho, Panginoon, ng killer na siya ay pumunta sa iyo at kaligtas at ang kanyang buong sambayanan. Ito po ang aming dinideclare at sinisilyuhan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus at sa pangalan ng Espiritu. Lord, salvation will come in Jesus' name. Rakalabakuro mo, higiyabasyan dalakay karababahay. Ikalabakuro mo, hiyababahay. Thank you, Holy Spirit. Pinataas din po namin, Panginoon, ang ikatatlong request, Lord, hallelujah, na bago matapos ang taong ito ay makapag-abroad na, Panginoon, ang dalawang kapatid. Hallelujah, Panginoon, para po sa pamilya at makaraos, Panginoon, sa kahirapan at gabayan, Panginoon, ang pamilyang ito na kung saan makadesisyon sila, Panginoon, na magtrabaho at sila, Panginoon, ay iyong pagpalain sa gabing ito, Lord. In the name of Jesus right now, I shake my hands, Lord God, for this prayer request. In the name of Jesus, I declare that the power of Jesus, by the power of the name of Jesus, ito po, Panginoon, ay magiging ganap na pagpapala sa aming mga kapatiran sa pangalan ni Jesus, na bawat pamilya ay makaraos sa kahirapan at ang iyong blessing, Lord, ay patuloy na dumaloy sa bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus, sa makaraman. Amen. Pulo mo, sukuramanda, karakter, sa karabakante, Rumpuro babay, ikalasay, tikurumondo, harabakay karasa kalamante. Lord, right now, thank you, Lord, that you are the God who is able, Lord, yes, is able, Lord, to supply all our needs. Ano din, Panginoon, kay Sister Joanna, ang prayer request, Panginoon, ay ang comfort ng Panginoon sa kanyang daddy, Octado Obrera, ang kanyang buong pamilya na kung saan, Panginoon, ay mayroong pumanaw sa kanila. Hallelujah! Kanilang qualities I pray right now in the name of Jesus that your Holy Spirit right now, our comforter, our helper, our Amen. Glory. Yes, hallelujah. Lord God, for the family, in Jesus' mighty name. And Lord, Panginoon, bigyan mo sila ng lakas. Lord, na sila ay uhugot ng lakas sa inyo, Panginoon, dahil wala kami. Bigyan kami uhugot sa iyo, Panginoon. In the name of Jesus, kami po ay magiging matagumpay at hindi po magtatagumpay ang diablo dahil, Panginoon, ikaw ang aming kaligtasan. Ikaw ang aming dito sa kanya kung saan nagbibigay ka ng kaligtasan sa bawat mananampalataya sa aming mga pamilya sa pangalan ni Jesus. And I declare to recover, Lord, sa kanilang mga pagsubok, sa kanilang mga problema, sa pagkamatay ng kanilang mama, Panginoon. I declare, O God, comfort, strength, upon this family. In Jesus' mighty name of Jesus, hallelujah. Lord, harap masakay Lord, pinupuri namin sa ikalimang
prayer request, Lord, ni Sister Connie, ng mga customer, Panginoon, sa kanyang power shop, Lord, kay Ma'am Maria Lupita Gomez, sa kanyang tatay, Panginoon. Oh God, na kung saan nandun na nandun na sa inyo, Panginoon. Lord, I pray na patuloy po, Panginoon, na palakasin ang pamilya, Panginoon. Na ang iyong, Panginoon, ang wisdom, ang kalakasan, ibigay mo sa kanila, lalong-lalo na, Panginoon, yung nandoon sa ibang bansa, sa United Kingdom. I pray, Lord God, for your strength, and Lord, na malagpasan niya ang mga pagsubok na marating sa kanyang buhay. Sa pangalan ni Jesus, Lord, I declare your strength, your comfort, your favor upon their lives, Lord God. Sa family Gomez, sa gabing ito, sa pangalan ni Jesus, at hindi po namin Diablo na siya po ay gaputin ng mga kung anong mga negatibong mga bagay or negatibong pag-iisip. Sa pangalan ni Jesus, I declare right now, the word of God, hallelujah, the strength from your word in Jesus' name, the strength from your Holy Spirit, oh God, maramdaman ng family Gomez right now in Jesus' name. Pronounce, Lord God, comfort in Jesus' name. O kakandada sakala kurubo, hindi iya hindi Lord Jesus, sa gabing ito, Lord, maraming salamat, Panginoon. Ganon din, Lord, kay Sister Lancy, prayer request niya po, Panginoon, ang taong special sa puso niya, may mga matigas na puso at malapit na, Lord. So, sabi nga dito, ipanalangin natin magiging panatag ang kalooban. Father God, in the name of Jesus, I declare, Panginoon, kasintahan or ang kanya pong lubyo, Panginoon, I declare, oh God, pagpapala ng iyong pag-ipo sa kanyang puso in Jesus' name. At Lord, patuloy mo, Panginoon, na palambutin ang kanyang isipan. At Lord, sana ang aming panalangin na gamitin mo, Panginoon, ang iyong mga servant na ang kaligtasan ay mapunta sa kanilang pamilya, sa pangalan ni Jesus. At Lord, I pray na magiging matatag ang kalooban, anumang mga kapitatan Panginoon ni Sister Lancy. I pray in Jesus' name, Panginoon, let your Holy Spirit right now will give her strength in Jesus' name. And Lord, siya po ay i-declare niya sa kanyang buhay na we are more than a conqueror. Satan is defeated 2,000 years ago in Jesus' name. Osikal na materia bakay karabasan kabalapay karaya bakanda. Lord, bigyan mo po siya ng lakas, tapang sa kanyang inanak sa pangalan ni Jesus, na ang lahat na iyan, Panginoon, ay hindi po magtatagumpay, kundi Lord, ang iyong kalooban, yung will be done sa buhay, Lord. Hallelujah, ni Sister Lancy, sa pangalan ni Jesus, I declare right now, Lord, ang iyong pagpapala at kunin mo ang lahat, Panginoon, ng hindi maganda sa kanyang buhay, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama, pinupuri ka namin sa gabi ito at dinagulog sa inyo ang prayer request ni Pastor John Mark, ang request, Panginoon, ng kanyang church building doon sa Malabor. In the name of Jesus, I declare, oh God, kagaya ng ginawa mo dito sa church ng Sibalong, that you will open the windows of heaven and supply all their needs in Jesus' name. I declare right now, by your word, Lord, and by your promises, I stand in your promises that we have the same God that we serve. Na kung ikaw, Panginoon, ay nag-supply,
Hindi mo rin pababayaan si Pastor John Mark sa kanyang ministry sa pangalan ni Jesus. Lord, hallelujah. Hallelujah. Maganda sa gabi ito. Father God, I release blessing to Pastor John Mark and his ministry, in his church, Lord God, ang church building. Lord, bigyan mo si Pastor John Mark ng wisdom, and Lord, your will be done sa kanyang plano dyan, Panginoon. Church build on sa Malabon. In Jesus' name, I declare by the blood of Jesus Christ, we are more than a conqueror, Lord. Ganon din, Panginoon, sa pagkakay Brother Wilfredo Igas, sa kanya, Panginoon, na si Pierre Acid, sa pangalan ni Jesus, amin po, In the name of Jesus. kung pinuputol sa gabi ang kapangyarihan ng acid, Lord, sa katawan ng aming kapatid. Hallelujah! Wilfredo Igas, sa pangalan ni Yes, Jesus. oh God, in the name of Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name, and I speak healing right now from head to foot. Hallelujah. Na ang kanyang acid ay trigger ang anumang sakit sa kanyang katawan sa pangalan ni Jesus. And I declare right now by His stripes, by His stripes, Lord, by your stripes, we are healed in Jesus' name. Kaya sa gabi, Yes, oh God. yung pagtungkol na pagbigay ng kagalingan sa aming kapatid. Ganon din po, Panginoon, sa pangalan ng Jesus, Lord, we offer to you, Lord, itong request, Panginoon, ni Sister Libby, your provision will come sa kanyang buhay, pambili ng gamot sa pangalan ng Jesus. Na ang pagka-dependent sa gamot sa ngalan ng Jesus ay mawala ang total healing sa kanya, sa mga sakit at sa proteksyon. Ito, Lord, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, I speak right now, blessing, favor, victory, healing in Jesus' name. In Jesus' name, hallelujah. Ikalasante, ikikoroko, Hola, makaya stikera rashia ande. ikarabasakaya, bakuri at narabahaya. Lord, aming inuot sa inyo, ang ikasyang Panginoon, sa lahat po ng mga dumalo sa gabi ito, sa lahat ng mga tumanggap, sa lahat ng mga as a servant, Lord, kami po ay inyong mga likod. Ang lahat po, Panginoon, at dumalo sa gabi ito ay magkaroon po, Panginoon, Yes, oh God. yung kapangyarihan at sinutin, Panginoon, sa lahat ng dumalo. Lord, bigyan mo sila ng pagkakuhaw, pagkakuto sa iyong banal ng presensya at sa Yes, oh God. Hallelujah. oh, yes, Lord. Help us, oh God, our hearts to become hunger and thirst for your Oh, presence, for your glory in Jesus' name. At sa gabi ito, Panginoon, kami po ay lumalapit, Lord, sa lahat ng mga umaakit palagi, kami araw-araw sa prayer time. Lord, bigyan mo, Panginoon, ng magandang connection, magandang signal, magandang cellphone, magandang laptop sa pangalan ni Jesus. I declare right now your blessing. And Lord, amin pong tinatalian ang mga espiritu na humihinder, Panginoon, para sa mga dumadalo sa pangalan ni Jesus. Right now, walang kapangyarihan na siya po mag-intervene sa bawat isa na umattend dito. But Lord, ang lahat ng umattend, in the name of Jesus, we can say we are more than a conqueror, and we will continue, Lord God, to attend sa gabing ito, Panginoon. Salamat, Lord. O sa kandiki kikiyama kurmo sikilya, yarama kurmo, yabasakaramandekal yaku, karababahaya, siya karabasanda, yikalabakay karayakuro basanda, yikalabakura babahaya.
Lord, sa gabing ito, Panginoon, pasalamat, Lord, ng iyong pagpapala financially, sa lahat po ng mga unsaved loved ones namin, sa lahat po ng mga jobless, yung Panginoon, bigyan mo, open the door. Yes, amen. In the name Para of po sa trabaho, sa Amen. aming mga kapatiran, sa pangalan ni Jesus, sa Lord, mga abroad dito, Panginoon, sa aming bansa. Open door of opportunity sa trabaho, Panginoon, magiging bawat isa ng nangangailangan. At Lord, your financial blessing, na ang blessing mo, Panginoon, is sufficient for us, sufficient to pay, Lord, ang pagkulang sa pangalan ni Jesus. Lord, you are our Creator. You are the God who created the heaven and the earth and everything, Lord, na nandito, Panginoon. Yung mga ginto, yung lahat ng kayamanan, Lord, ibuhos mo sa inyong mga lingkod. Panginoon, anumang utang tayo kami sa gabi ito, ay declare na ang lahat ng utang ay bayad na sa pangalan ni Jesus, because your word, it says, Lord, you paid it on the cross of Calvary. Maraming salamat, Lord, sa gabi ito. At tayo po, Panginoon, kami po ay malapit na ang bawat sa Panginoon ay magiging matured spiritual. Now, we can fight a good fight and hold on eternal life. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na we can exercise, O God, our rights, yes, as your people. And Amen. Lord, sa Hallelujah. whatever our unspoken request, alam namin, Panginoon, is already answered. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Lord, sa lahat po ng mga kapatiran namin sa gabing ito, we declare and I pronounce victory. I declare and I pronounce healing. I pronounce prosperity in the name of the Father In the and name of Jesus. and of the Holy Spirit. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Hallelujah. Panginoon po. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. Thank you. Happy birthday ulit, Antitay. Happy birthday, guys. Salamat sa Panginoon, nataabot ang si Peace. Happy birthday po. Happy Praise God. birthday. Thank you. Good Yes. evening, everyone. Happy birthday. Happy birthday. Salamat. Amen. Good night. Hello, Andeng. Good evening, Lawrence. Uni. Good night. God bless Sister everyone. Alicia. Thank you, Pastor. Sister Elizabeth. Hi, Lawrence. Lawrence. G7.